Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano magbayad ng kuryente or electric bill using GCash. But before that, intro muna tayo. Okay? Welcome to Ed's Econ YouTube channel. I'm back! So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe me and click the notification bell para ma-update ka sa mga videos na i-upload ko. So let's start now. First is, kailangan mo munang mag-connect sa Wi-Fi connection or may mobile data kayo. Pagkatapos ay pumunta sa inyong GCash application at i-open ninyo ang inyong GCash application. Pagkatapos ay mapupunta na kayo sa GCash at i-type nyo lang yung inyong PIN code. Next step ay mapupunta na kayo sa inyong GCash account. So sa itaas guys ay mayroon dyang available balance. So yun yung balance niyo sa inyong GCash. At sa ilalim naman ay mayroon dyang mga options which are send, load, transfer, bills, borrow, G-save, G-insure, G-invest, G-life, A+ rewards, G-forest, and etc. So, piliin niyo yung bills or i-click yung bills na nasa gilid guys. So, click bills. Pagkatapos ay mapupunta kayo sa pay bills. So, may mga options dyan guys. Maraming options na lalabas which are electric utilities, water utilities, cable or internet, telecoms, credit cards, loans, government, insurance, transportation, real estate, healthcare, schools, payment solution, and others. So, i-click nyo lang at piliin yung una, which is electric utilities. So, click electric utilities. Pagkatapos ay mapupunta na kayo sa electric utilities. So, sa electric utilities, guys, maraming lalabas dyan na options which are mga electric utilities. So, pwede ninyong i-search kung ano yung electric utility ninyo sa inyong place sa search bar. So sa amin, dito sa place namin, yung electric utility namin ay Noreco 2. So, sinearch ko lang doon sa search bar ang Noreco 2 or kung ano yung name ng electric utility ninyo sa inyong place, guys. So, i-search nyo lang yun at i-click pag lumabas siya. Next is pay bills, which means magbabayad na kayo sa iyong kuryente. So, ilagay nyo talaga yan yung importanteng informasyon. At kailangan insakto yung ilalagay ninyo na informasyon dito guys. So, meron dyan yung name ng electric utility. So, sa amin, Noreco 2. And then, yung amount na babayaran ninyo. So, ilagay nyo talaga yung exact amount na babayaran ninyo guys. So, just like for example, 400.06. So, isalin nyo talaga yung point para mabayaran ninyo yung electric bill ninyo ng full. And then, meron din na nakalagay, you will be charged a service fee of 10 pesos. So, merong bayad na 10 pesos para sa service fee, guys. And then, account number. So, ilagay nyo yung account number ninyo na makikita sa electric bill ninyo. And then, account name. So, yung account name din guys ay makikita din yan sa electric bill ninyo. So, kung sino yung name na nakalagay sa electric bill ninyo, yun yung ilalagay ninyo dito sa account name. And then, email address. So, pwede kayong maglagay ng email address guys. Yung active email address para makareceive kayo ng email or message from them na proof na nakabayad na kayo sa inyong electric bill or sa inyong kuryente. And then sa ilalim guys ay meron dyan, protect your bills now, thank us later. So pwede nyo yang i-check or hindi nyo i-check. So it is up to you guys. So sa akin ay i-check ko yung
G-Insure Bill Protect. So, mag-charge ako ng 4 pesos and 12 centavos. So, i-check ko guys, or pwede ninyong hindi nyo i-check din yan. And then, pagkatapos ay i-click nyo yung next. So, pag i-check ninyo yung G-Insure Bill Protect, mapupunta kayo sa G-Insure Bill Protect Confirmation. So, we have here, congratulations! You've chosen to secure this bill with G-Insure Bill Protect. For us to proceed, we need to share your name, date of birth, and email with our insurance partner. So, pag nabasa nyo yan guys, lahat, ay i-click nyo yung Yes, Get Bill Protect. Pagkatapos ay magpa-process na yan siya guys, or maglo-load na siya. So, just wait for just a seconds, madali lang yan, because nagpa-process yan siya sa mga information na inilagay ninyo. Next is, mapupunta kayo sa confirmation. So, i-review ninyo lahat ng information na inilagay ninyo guys kung meron bang mali or tama lang ba lahat. So, meron dyang total amount to pay. So, yung amount na babayaran ninyo guys, including na yung G-Insure Bill Protect. And then, yung account number ninyo kung tama lang ba or may mali. So, i-check ninyo, i-review ninyo, and then, yung account name ninyo, and then your email address. So, please note that several billers charge a service fee. So, may service fee sila na 10 pesos guys. So, pag nabasa ninyo at wala kayong nakikitang mistakes, just click confirm. Pagkatapos ninyo maklik yung confirm ay magpa-process na yan siya, at pagkatapos ng processing or paglo-load ay nabayaran na ninyo yung electric bill nyo or yung kuryente nyo. So just always check your email kung may na-receive kayo na email guys. It is the proof or the confirmation na nabayaran ninyo yung electric bill ninyo. So screenshot nyo yun, and then check your balance sa GCash kung nabawasan ba. Ganun lang kasimple ang magbayad ng electric bill using your GCash. Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to subscribe me and click the notification bell para ma-update ka sa mga videos na i-upload ko. So thank you for watching guys. Keep safe everyone. Thank you very much for watching.